Hello, good morning guys. Tanghali na ngayon, tinanghali na tayo ng alis. So, it's Monday, Thursday. So, tanghali na, mainit pa rin. Tingnan nyo naman. So, pupunta tayo ngayon ng Tagaytay for Bisita Iglesia. So, nandito ako ngayon sa Oilan sa may Pasong Kawayan. Ito yung tinatawag nila na bilog. So, nandito tayo magsisimula. So, let's get up. Tingnan na tayo. Ayan. So pag may time talaga or sabihin na natin may budget talaga, every Monday, Thursday or Holy Week, Semana Santa, pinipilit kong pumunta sa mga simbahan or mga makapagbisita iglesia kasi naging sabihin na natin part ng panata like that na kasi nung nagkasakit kasi ako ng ketoacidosis, mga hindi nakakaalam, kaya po blood sugar ang pangalan natin, naging diabetic po tayo. Tayo po ay diabetic ketoacidotic. So ang nangyayari po sa akin ay nagiging super acidic ng dugo ko due to high concentration of sugar. So nagiging super acidic, nilalasod po tayo ng sarili nating dugo, no? So for me, it's second chance ko na to, second life ko na to, kasi nung unang na-diagnose ako nito, nagmamatigas pa ako, ayaw ako magpasugod sa hospital noon. So nung ma-diagnose ako, hindi ko nga alam na ilang araw na akong coma o walang malay. So hindi ko alam yung mga pinaggagawa ko in the past days. Back then 2018 yon. So pag may time, pag nakakapunta talaga tayo ng simbahan, pupunta tayo ng simbahan. So ito, ngayon pupunta tayo ng Tagaytay, mag-ano tayo, bibisita iglesia tayo. So ito yung Mayor's Drive, ang labas niyan ay Barangay San Francisco. Ayan. Daming bulak, summer na nga pala, tagbulak na ngayon. Huwag ko tayo masyadong dumikit. So, yan. Recently lang tayo nag-start mag-vlogging. So, ito mga past na post ko about sa mga shoutout sa mga kilala nating mga vloggers. Marami pong salamat. Yan. Kaya Sir Jowo, Sir Boss Hammerman, Boss M, Boss Arch, yan. Sir Carlos Salonga Show, yan. Sir General Kamote, Sir Mark, yan. Si Idol Moto, maraming salamat po. Pinalo po niya yung page natin. Maraming salamat po, Ma'am Idol Moto. Yan. Sa mga shoutout kay Boss Yang, kay Ma'am Chia Malupet, kay Direct Gino, kay Sir Dawiwi, yan. Kay Sir Mario, si Sir El Presidente, yan. Marami pong salamat. Kay Sir Rendon Labrador, maraming salamat po sa shoutout. At iba pa, marami pa mga vloggers. Kay Sir Ship Vloggers, Ship Vlog, yan. Maraming salamat. Unti-unti na siya nagta-transition to minivan camping, yan. Kay Sir Motor Honda, hindi natin malilimutan si Sir Idol Motor Honda. Yan, kay Sir Buhawi, yan. Nando tayo sa Makinam event last 2025. Ngayon 2025 pala, sorry. Last April 4, 5 and 6 nandun tayo. So as I said, papunta tayo ng Tagaytay for bisita iglesia. Overtake tayo kung kaya natin. Oops, may bumbero, wag na. Pumilit din talaga. So hayaan natin muna yung bumbero. Chill lang tayo, di naman tayo nagmamadali. Ang init ngayon. Hindi ko alam kung anong heat index.
Meron dapat tayong mga makakasabay mula sa GC ng ah, Solo Riders Club. Yan. May makakasabay tayo sana. Pero sana pupunta tayo ng Simbahang Bato. Sasabayin natin sila for the vlog na rin. Pero dahil masyado daw mainit for them, sige tigil lang tayo ng original plan natin na hanggang Tagaytay. So punta tayo ng Tagaytay for again bisita iglesia. Guys, sa bawat oras, sa bawat sandali, don't forget na magpasalamat tayo sa nasa taas. For later ulit, mukhang medyo matatraffic lang tayo ng konti rito. Balikan ko kayo guys. And guys, kakalagpas lang natin ng crossing ng Manggahan. Okay. Nandito na tayo sa road to Barangay Biklatan. So ayan. Jack Up Cafe. Mahilig talaga ako sa kape, pero hindi na ako ngayon katulad ng dati na 3 in 1. More on ako, black coffee, tapos pag gusto ko man maglagay ng stevia or alternative sugar kung tawagin. Yan. Pero madalas kung meron akong ground coffee, yung mga barako, pure black tayo, di tayo naglalagay ng asukal. Yung iba ayaw ng gano'n kasi matapang daw, mapait, ganyan. Ako gusto ko yun. Nandito tayo sa Gob Hills, nandito sa may kaliwa natin, Gob Hills yan. Ayan. Mamote tayo ngayon dito sa kanan outer lane Marami rin ang packet ng Tagaytay. Kadalasan pag mga gantong Holy Week, wala nga halos bumabiyahe sa Manila. Napakaluwag ng daan. I'm not sure ngayon Not sure. Karaniwan lang, I mean. Tingnan natin kung papadaanin natin to. Sa gilid. Iba, madaling-madali na yan. Kaya magpadaan. Bigayan lang tayo sa daan. Sa mga riders natin, si Kuya, salute sa inyo. Marami ako mga kakilala rin mga dating naglalala movie yan. Yung ating kaibigan si Ralph, madalas Joyride. Tuloy-tuloy na takbo natin. Opse. Kaya may mga patsi-patsi yan kasi dati 2 lane lang to. Tapos nagkaroon ng road widening, yung mga poste nilagay sa tabi. Kaya may mga patsi-patsi yan. Oh, easy ride.
Lusot lang muna tayo saglit. Ayan. Tapos dito tayo sa kanan. Ayan. Kaya traffic dito, mga possible things lang talaga dito kaya nagta-traffic dito. Kasi may simbahan dito sa may kanan natin yung ano, Our Lady. Ayan, may mga nagsisimba dito. Marami rin nagsisimba rito, lalo na yung mga ano, mga taga rito at saka yung mga ibang may pasok ng linggo tapos dumadaan dito bago sila pumasok kung hindi naman sila malilate. Yan, nagsisimba muna sila dito. Ayan, Our Lady of Guadalupe. Yan. Nasa tapat yan ng Gateway Business Park. Yan. Okay din yung setup nito na ganyan na. Alam mo yun na, oo, bawal yung ganyan pagdating sa Manila, kadalasan hinuhuli yan. Pero, alam mo yun, takip siya ng pick-up pero never sumagi sa isip ko na pwede mong gawin yan. Wala lang, ang cool lang. Pero syempre, ingat pa rin. Malay natin, kasi pinandelegado dyan, kahit anong ingat mo talaga dito sa daan. Kadalasan doon sa mga tropa kong mga bago pala nagmumotor, o mga nagmumotor, sinasabihan ko rin yung mga yan, kahit anong ingat mo sa daan. Kapag balasubas ang kasabay mo, walang wala yung ingat mo. Tingin tayo sa kanan. Kanan tayo. Tingin muna side mirror. Clear. Rev up a bit. Pag umabot ng mga 80. Nakalagpas na. Okay. Rev down. Pwede na yun. Di ba naman kailangan unahan lahat yan? Yung habulin natin mismo yung Ranger. Gusto mo lang sumabay sa pacing na malayo, o di overtake kami yung mga masyadong malalaki yung gap. Kahit nga isang kotse lang, okay na yun. Yung iba kasi ang ginagawa nila, pag umovertake sila, one to sawa. Kasi one to sawa talaga. Di lang pansin, ginawa ko kasi para hindi na ako mag blind spot mirror, para mas malaki yung view ng mirror ko. Bumili ako ng concave mirror sa Shopee. May kamahalan siya 700, almost 800 like that, mga ganun. May kamahalan siya pero malaking bagay for me kasi hindi ko na kailangan maglagay ng blind spot mirror. Mas malaki yung view nito kaysa sa regular na or stock na mirror. Hindi ko lang sure kung napapansin sa camera. Pero dito sa akin, ang kita, dito sa view ko, pag tumitingin ako, ang kita ko lang ay itong parte ng braso ko rito na nasa labas. Pagkatapos, kita ko yung daan, yung likod ko, saka yung daan sa kabila, saka yung gutter sa kabila. Ganon siya kalaki yung view niya. Same as dito sa kabila, ganon din halos ang view ko. Ipon lang natin ng konti. Yan. Kaya ako, kahit konting silip ko lang, kitang-kita ko kung merong malapit na nasa likod ko o nasa tabi ko. Kasi kahit yung mga nasa tabi ko, kita ko rin. Maliban na lang yung mga nandito sa adjacent natin, dito sa mismong tabi natin, sa kaliwa, sa kanan, hindi natin basta-basta makikita. So, ingat pa din, bago basta mag-change lane or liliko, aside from signal light, tingin pa rin ako sa kaliwa at sa kanan ko. Kung kakanan ako, kanan. Kung kakaliwa ako, titingin ako sa kaliwa ako.
Tapos pag ako nagdadrive, nandito ako sa may right part ng inner lane. Kasi kung hindi man ako yung tulad niya mag-overtake dito sa kanan, ang pinakang purpose kasi pag meron mga sasakyan na gustong umovertake sa akin, madali sila makaka-overtake kasi meron silang space dito sa kaliwa ko. Guys, never nyong i-focus yung right of way nyo. Hanggat kayo yung nakakakita, hanggat kayo yung nakakaunawa, give way. Drive defensively, guys. Sina tayo. Malapit na tayo sa Banay. Nag-overtake tayo kay Kuya. Yan. Dito tayo sa kanan. Bukod sa maluwag dito sa kanan, yung mga gustong umovertake sa atin. Yan. Ayun, bakit kaya man? May umatras. Ibiblinker pa yung kasalubong na NMAX. Ako hindi naman sa kasi may pagka-by the book din ako. Pag bawal. Alam nyo, hindi nyo kailangan buksan lagi yung yung driving light. Ewan ko, yung iba lagi nakabukas. Umaga naman. May iba naman na pangalan nito, may blinker. Tapos pag nahuli, magagalit kasi sinasabi nila, mga motor lang daw ang kinakaya-kaya, bla bla bla, yan, ganyan. Alam nyo nang bawal, nilagay nyo pa rin. So, sinong pasaway? Diba? Dito tayo sa kanan, bahala sila dyan sa kaliwa. Lapit na tayo sa Banay. Or Banay na tong part na to. Hindi ko kasi alam kung hanggang saan ang wala kasing araw ko rito eh. So time check tayo, 11:41 na po. Magtatanghalian na. Kapag ako bumabiyahe, kadalasan may dala ako ng sarili kong pagkain. Bukod sa nakakatipid ako, alam ko yung niluto ko. And aside from that, siya nga pala, dati po tayong kusinero, dati tayong cook. Ayan. Iniwan natin ang buhay kusina. Kasi, ang hirap na rin kasi talaga eh. Lalo na pag yung hindi ko madala-dala yung mga insulin ko. Kasi dalawang insulin ko, isang regular insulin saka yung Toujeo, yung long acting insulin. So, hindi rin maganda kasi late na nakakapagturok, lalo na yung kulang sa turok. So, baka biglang tumaas yung sugar natin, ganyan. Tapos yung katawan natin, nararamdaman ko na rin kasing ang bilis ko nang mapagod kaysa dati. Iba na yung bilis ng pagod ko pag nagtatrabaho kaysa nung wala pa akong nararamdaman. Kung tatanggap man ako ng work, sabihin na natin magtrabaho ulit ako, kusina, ganyan. Siguro mga cafe na lang yung basta yung magaan-gaan ba yung trabaho for me. Kasi aminado naman ako na hindi ko na kaya yung sobrang nakakapagod na trabahong kusina. Isa sa mga natutunan ko sa kusina, hindi lahat ma-please mo yung tao para sa gusto niyang pagkain. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. May gustong maalat, may gustong matabang, may gustong matamis, may gustong maasim, may ayaw ng karne, gusto gulay lang, meron namang ayaw ng gulay, gusto karne lang. Tingnan natin kung makaka-overtake tayo rito.
Yung kanina East West Road yun. Nalimutan ko ng banggitin kasi nagdadaldal tayo. East West Road yun. Labas na yung Aguinaldo Highway. So, daming may mga siguradong may mga mga to mga uuwi ito for sure yan. May madanggal tayo kasi check natin. Although kita natin yung nasa likod, baka may nasa gilid natin. Yan. Tayo dito. Overtake tayo. Dito lang muna tayo sa kanan. Hayaan na natin sa mga big wheels yung kaliwa. Yung Toyota na to. Malamang sa malamang dati rin nagbumotor to kasi ang hilig niya mag-swerve. Hindi ko naman kumbaga, so, sabihin natin judgmental ako, pero karamihan kasi ng mga nakikita ko mga four wheels, hindi naman sila ganun mag-drive na swerving madalas. Aminado ako motor, madalas din ako mag-swerve. Busina tayo para malaman. May ibang mga motorista na galit sa ganun yung pag binusinahan mo. Para kumaga nagbibigay ka lang ng inform na o-overtake ka, na nasa gilid mo sila kasi baka nasa blind spot kanila. Diba, inaisa pala nila itong daan na to, dati malalim itong sa may kanan. Hanggang dulo na kaya ito. Hanggang dulo na to. Tagal ko lang kasi hindi dumaan dito. Pantay na siya. As I said, yun nga. Ayan. Tayo. May mga ganun na pag binusinahan mo, hindi lang four wheels may mga motor din ano ba, ikaw naka four wheels ka, bubusinahan mo yung motor kasi gusto mong overtake or o-overtake ka, baka bigla kang hindi nila makita doon sa side mirror kasi may mga driver na liko muna bago lingon. Pag binisinahan mo, nagagalit kasi sasabihin, anong problema mo? At ka ba nang bubusina? Anong kayang ganyan? May mga ganong klase ng driver. Kaya pag nagdadrive ka, papasensya ka talaga. Di ako nagmamalinis sa driver Di po ako nagmamalinis dito. May sakamote rin tayo. Kita nyo naman kung paano ako mag-drive. May sakamote tayo mag-drive. No? Hindi tayo malinis sa driver. Baka gusto kong overtake nito nasa gilid, nasa likod natin. Sige, bigay natin sa kanya. Dito tayo sa inner lane. Pag yung nasa ganitong kurbada, hindi ako nagpwepesto sa inner lane Kasi bukod sa mas kita ka ng kasalubong mo sa kurbada pag nasa... hindi pala ako nag-outer lane. Sorry. Hindi ako nag-outer lane kasi bukod sa mas kita ka ng kasalubong mo, hindi mo kita kasi yung nandito sa blind spot curve. Tulad nito, lipat tayo. Oopsie. Ingat lang, buhangin. Tapos, kaliwa tayo rito. Dito tayo sa Amadeo, guys. So, the Mercury Drugs. Teka lang, napaisip ako kung nagturok ba ako, hindi. Nagturok pala tayo. Diba? Wala masamang bumusina, guys. At least nag-inform ka. Kung magalit siya, kasalanan mo na yon. Ewan mo, hindi mo masasabing kasalanan niya wala naman siya kasalanan
Ilang beses na ako dati dito na ano, ang hilig ko mga mote noon. Yan, dyan may mga pumaparada kasing kotse, minsan truck or jeep dito sa parting to. Nabubulaga ako buti di ako bumabangga. Pero nag-expect na ako na baka nga mayroong nakatwesto. Baka mayroong tatawid. Okay. Ilang beses ako nabubulaga dun sa part na yun. Sige, itong pasaway na tricycle na to. Sige, counterflow pa. Yan, sige. Matindi. Saka tayo lilipat dito sa kaliwa. Saan tayo masyadong dumikit? Namiss ko mag-ride ang malayo. Itong huli ang pinakamalayo talaga Manila pa. Pero yung ganito na magra-ride ang Tagaytay, sabihin pa South, tagal kong hindi nakapag-ride ng pa South. Hindi ko alam kasi kung gigilid yung van o hindi eh. Ito, kakakanan pa to. Kusina lang muna tayo. Guys, hindi porket ang motor merong ABS magre-relay na talaga kayo sa ABS ha. Drive safely pa rin guys. Drive safely pa rin guys. Hindi porket baka mamaya biglang malfunction ABS nyo, kayo ang kawawa. Hindi natin alam yan. Sa mga magtatanong, ang gamit po nating action cam ay Freedcon R3. Naka Freedcon R3 po tayo. Sa ngayon, ito muna ang gamit natin. Wala pa tayong pambili ng Insta360. Next time na pag nanalo na tayo sa Lotto. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, follow na po tayo sa ating page, Blood Sugar Moto. Meron din po tayong YouTube channel, Blood Sugar Moto din. Ilalagay na lang po natin yung link mamaya sa comment section and description. Kaliwatok mo na. Nasa harapan natin SUV. Traffic ang Tagaytay. Okay.
Traffic ang Tagaytay. So, dito tayo. Tayo ng caption. High resolution tayo. Tayo ng high resolution. Grabe oh, sira na yung phone. Yung ano ko. Ito na high resolution na camera. Papayos natin tong cellphone na to kasi sayang. Ang ganda pa naman ng camera. Yan. Honor 90 po ito, to Honor 90. So traffic yung papunta ng Tagaytay. Hindi na tayo nakapag-hazard. Ano tayo sa GC? Balita tayo. Traffic Patagaytay. Yan. Lagyan nga natin to dito. Nalaglag siya kasi nasa bulsa ko siya noon. Paghugot ko ng panyo ko kasama doon sa bulsa. So, yan, close natin. Dali tayo. Mahal lang talaga ng paayos ng screen ng phone. Di pa kasi ako nakakaipon pang paayos ng screen ng phone. Ang mahal lang talaga ng screen niya, 8,000. Kasi naka-curve ano siya eh. Naka-curve side yung ano niya eh, yung screen niya, kaya ang mahal. Kumbaga, flexible screen yung gamit niya. OLED. So, makaipon lang tayo ng pampapalit, gagamitin natin. Kasi, ang ganda talaga ng camera niya, wala akong masasabi sa camera niya. Silip lang tayo. So, yan, naka NMAX B2 po tayo. Meron kasi akong ginagamit dati na speaker. Kasi pag yung tumatambay, gusto ko man sana may pampatugtog. Ito ko siya nilalagay, binubuksan ko habang nakaupo. Ganyan. Walang park lock kasi ang NMAX, kaya bumili tayo ng park lock. Pag yung parang ganito, marami kasi incident na nakikita ko dati sa mga video na halimbawa may angkas kang bata o may mga ibang nakikurious pag sa motor mo, tapos bigla nilang ire-rev. Syempre kung walang park lock ng ganito, dediretso talaga yung motor mo, lalo ka na naka-scooter na ganito. Aarangkada talaga, magwawala talaga yung motor mo nang wala sa oras. So better talaga na kung walang park lock ang motor nyo, lagyan nyo to be safe. May mga kasabay tayo mga nagmumotor din, may mukhang nagla-vlog din sila. Yan. Opol. Sana all. Mainit. So ito po ang gear natin. Yan. Daming gas-gas sa gilid nitong CRV. Tingnan natin, mangangamote muna tayo. Lane split tayo. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakalusot. Hanggang dito lang tayo makakalusot. Ayan, Honda City. Gusto ko itong design ng Honda City na to ngayon. Tingnan tayo sa likod. Overtake tayo. Mangangamote tayo. Kasi kung hindi natin ito gagawin, abutin din talaga tayo ng siyam-siyam. So, nandito tayo. Singit tayo. Sa pinakang kanan. Kung makakaipon, tapos nakabili mo ng big bike,
Hindi ko na magagawa ito for sure. Buti sana kung kaya ng big bike magaganto-ganto. Ang hirap kaya. Bigat pa. Ang laki na nga, ang bigat pa. Kakashakis na pala rito. Halos dito sa crossing lang pala na to na ano. Ano ba rito may kanan? Libre ang kanan. Hirap lang umahon yung videos. Mabagal lang. Hindi, mabagal lang siya. Kala ko naman hirap umahon yung videos. Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it will all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, and then no more wars, and our children will play one day, one day. One day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when we feed on souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water's still raging. Mukhang hindi naman totally traffic, pero maraming sasakyan sa Tagaytay ngayon for sure. Ay, dapat pala dumana tayo kanina doon. Kung kamali tayo ng liko, dapat nag-Olivares tayo. Kasi dadaan tayo sa simbahan. Pakaliwa kaya ngayon dito. Daanin natin ito. Wala naman sa likod natin eh. Tama na. Kakain sila. Ayan, the original. Ay, hindi pala. Dito pala sa kabila yan. Kamali ako. Kala ko kakain sila yung kilalang kainan ng Lomi House dito. Lomi House dito eh. Ayan, Lomi House. No turning left ba rito? Tagaytay. Ayan.
lamig ng hangin. Okay lang sana nang mainit na ganito, tapos pag nananakbo mo, yung ganito malamig yung hangin. Seryoso guys, kahit ma-trick yung araw, kita nyo naman. Ang lamig ng bumubugang hangin, parang galing sa aircon. Tayo simbahan. Iikot tayo ng rotonda pag ganito. Guys, huwag kayong basta o-overtake ng ganito pag yung minuto, sabayan nyo na lang siguro yung kotse. Kasi mamaya hindi kanyo kita yung kasalubong, may humaharurot eh. Eto yung sinasabi ko. Traffic yung papunta rito. Ang tanong ay gaano kahaba yung traffic nito. Kumakanan yun. Kumakanan yun. Meron. So, ito yung sinasabi ko. Traffic. Makakaliko kaya papunta doon sa simbahan. Ano kailangan pang umiikot ng rotonda? Sinisip ko kailangan pang umiikot ng rotonda eh. Dito tayo kita nitong isa sa mga palatandaan ko guys. Kapag ako ay hindi sigurado kung nakikita ako ng nasa harapan ko. Pag tinignan nyo yung side mirror. Kasi pag tinignan nyo yung side mirror at hindi nyo kita yung muka ng driver o parting ulo ng driver, malamang sa malamang hindi kayo kita nun. Lalo sa mga bus, truck, yan. Sana may likuan papunta doon sa simbahan. Kasi kung iikot pa ako ng rotonda, malayo-layo ng konti yun. Konti lang naman. Nakko. Wala nga likuan papasok ng simbahan. Ang daming tao rin ata. Wala, bisita iglesia. Daming tao. Ang U-turn slot pa rito ang alam ko eh. Rotonda pa. Grabe yung traffic. Ikot tayo ng pa rotonda. Ang tanong, gaano rin ka-traffic sa rotonda? It's not about win or lose, because we all lose when we feed on souls of the innocent blood grudge payment. Sige tayo, sige tayo. Sige tayo, ikot na tayo. Sige tayo. Tayo.
Got it. Dito pumili. Sa Flores, na tayo. Tayo. Wala naman tayo. Nakapatay dito. Dito lang tayo magpapark. Saglit lang naman tayo. Makikipark lang po. Saglit lang naman tayo. Yan, kakatapos ko lang sa pagdadasal. Nanggaling na rin ako sa Candle Chapel. So, nandito ako ngayon sa Our Lady of Lourdes sa Tagaytay. So, papahinga lang tayo ng konti. Init. Grabe, ang daming sasakyan din. So, mamaya, lilibo tayo ng papuntang Alfonso or tambay muna tayo sa Magkape mo. Sobrang init lang talaga. Ano kulang yung percentage eh? Yun guys, kagagaling natin lang sa loob ng Our Lady of Lourdes. So, nakapagdasal na rin tayo sa loob, nakapagbisita na tayo rin tayo. So, balik on the road tayo. Nasa lang natin yung ating mga salamin. Yan. So, balik rides tayo. Ikot lang tayo din. Uwi na rin tayo. Ang init kasi. Iikot lang tayo ng papuntang Cafe Moto. Yan. Galing tayo sa loob. Dahil natin yung phone. Baka bigla may tumawag. At least alam natin kung sino yung tumatawag. Hindi pag sinagot natin sa intercom, bigla natin malalaman na kung ay, ikaw pala yan. Okay, sige. Back on the road tayo. Shoutout kay Ralph at saka kay Paring Errol. Yan. Ang cute eh. Kanina ang traffic, bigla nawala yung traffic ah. Ang tanong eh, hanggang saan kaya yung to? Okay. Sasakay. Traffic kanina kasi rush hour. Tayo.
Saan kaya umikot ngayon si Papi So Be It? Recently ko lang siya na-discover. Naruto ko lang niya. Kaya ako sa mga marbles, sa mga motor. Ang kali, nawatay ko na. Yun guys, kakatapos lang natin doon sa kabilang traffic, nakalusot tayo. Nangamote lang tayo doon sa kanan. So time check, 12:57 po na ng hapon o ng tanghali. Dito po tayo ngayon sa Tagaytay. Yan, Monday, Thursday. Katatapos lang natin magbisita iglesia doon sa Our Lady of Lourdes. Nangangamote na tayo. Sky Ranch. Bibisita lang tayo ng Cafe Moto, pero pag hindi na tayo tatambay doon, nakakahiya namang tumambay sa isang lugar na wala tayong pambiling kape man lang. So ayan, diretso lang tayo. Rise lang talaga tayo. Over speeding na tayo rito. Yan. Sarap lang ng hangin. Saka tayo pwedeng tumigil para kumain. Alam ko na, doon na lang di tayo sa may Petron. May dala naman tayo pagkain. Bili na lang tayo ng tubig. Nalimutan ko kasi yung tubig ko sa bahay. Imagine mo yun. Inanda ko yung tubig ko, nilagyan ko pa ng yelo, may extra tubig pa ako, tapos makakalimutan ko siya. Cafe Moto. Ang tambayan ng mga riders. Dito tayo sa may Petron. Kain tayo. Ba? Wala nakatambay sa Cafe Moto? Pili tayo ng tubig dito. Buti na may ganito, hindi mainit sa puwet. Lock the motor. Yan. Kain lang muna ako, balik ako guys. Yan. Cafe Moto. Ayun guys, tatapos ko lang kumain. So, tapos na rin naman na tayo magbisita iglesia. Wala naman rin naman tayo masyadong gagawin. Saka mainit. Wala rin naman tayo masyadong gagalaan. Although wala masyadong sasakyan ngayon dito. Pauwi na rin tayo. So guys, sa lahat ng biyahe ngayong Monday, Thursday, ingat po tayong lahat. Ingat sa pag-uwi. Keep safe, ride safe. God bless us always. Bye.